Magandang araw mga banateros, at ito na nga, pag-usapan lang natin yung bagong pinopropose ng MMDA. Ito yung bike lane. Ito, kita niyo yung bike lane na yan. Diba na-occupy niya na ang kaperaso itong linya na ito? Bubuin lang siya at gagawin ng motorcycle lane. Yan yung proposal. Pati si Colonel Busita yan ang gusto. Alam nyo, sa totoo lang, maganda po yan, diba? Kunwari, itong dalawang linya na to. Ito kasi yung huling linya, ito yung original linya. Hindi nyo nakikita, medyo malabo na eh. Ayan po. Yung huling linya na yan, ibibigay na daw sa motorcycle lane exclusive. Meaning, hindi na pwedeng daanan ng kotse, at the same time, hindi na pwedeng lumabas ang mga motor. Diba? Maganda sana. Actually, maganda po talaga. Kasi una-una, ginawa naman po itong bike lane during pandemic kasi wala akong masakyan ang ating mga kababayan, at para maiwasan na magsama-sama sa mga public transportation, inilagay sila, pinayagan at inilagay sila sa EDSA itong mga bike. Pero dahil nga po ngayon, normal na. Pwede ka na sumakay ng tren, pwede ka na sumakay ng mga bus. So, may panukala na tanggalin na itong bike lane. Uy, yung cute ng aso. Dapat may helmet din yan. So, itong, tinan nyo, wala naman sumusunod di ba? So, maganda siguro, gawin na lang yung, gawin na lang po yung, motorcycle lane. Siyempre, marami sa mga kamote nating kababayan, ayaw yan. Bakit kanyo? Kasi hindi sila makakasingit. Pag ginawa mo, kinulong mo dito sa dalawang linya na to. Dito, ito, tingnan nyo. Bakit? Tingnan nyo to. Itong linya na ba to, pwede bang daanan ng sasakyan? Nakita nyo yan? Hindi na, di ba? Kasi nga po, ano na yan? Dapat exclusive na yan sa motor. Alam nyo kung bakit ayaw ng mga motor? Ako din, katotoo lang, kung tatanungin nyo, to be honest, ayaw ko din. Okay? Pero para sa kaayusan ng bayan natin, maganda siguro yan. Alam nyo kung bakit ayaw? Kasi ganire, pwede kami sumingit kahit saan lalo na pagka naka-big bike ka, raratratin mo to. Kung sama-sama lang kayo dyan sa gilid, kaya hindi nga anti-poor yan sa totoo lang anti-big bike yan Bakit kanyo? Mababagal lang mga mga sasakyan, mababagal yung mga ibang motor, edi sisigitan mo ngayon. Big bike ka, kaya mo humarurot, di ba? Dahil wala ngang batas na ganun, bara-bara na. Kung malagyan ng batas ngayon na dito lang lahat, edi may kaayusan at hindi kayo masasagi, kayong mga kotse. Di ba? Katulad nito, traffic, singitan na kami sa gitna, bahala na si Batman. Wala pa namang batas kaya babanat lang tayo ng babanat. Pag ganyan, sumasayaw-sayaw pa diba? Ito kasi yan ito yung sinasabing gagawin motorcycle lane itong dalawan to. Yan diba? Okay sana para hindi kayo naguguluhan dyan sa gitna. Tama, mali? Diba? Maguguluhan lang kayo dyan sa gitna Kasi pag traffic, pasok kami sa di ba? Papasok lang kami ng papasok. Saksak mo lang ng saksak. Okay, mag-alala dito, hindi na bus lane dito sa part na to kasi yung bus sa taas lang. Kaya may mga private na dito. Pero pag aakyat uli, balik sa sa bus lane. Diba? Dare-diretso lang.
Kaya nga, ayaw ng mga rider. Yan. Sigurado ako, number 1 dyan, yung mga big bike magre-reklamo yan. Yung ginagamit nila araw-araw ang big bike. Sana lang, ang wish ko, pag linggo, pag Sunday, walang motorcycle exclusive. Para yung mga big bike, pwedeng bumarurot. Pero syempre, malabo yun. Ikaw naman banat pa eh. Kaya nga, kahit mahirap para sa amin ito, sakripisyo tayong lahat, di ba? Para magkaroon ng kaayusan. Ganyan naman ang kailangan eh. Bayad muna bago ride. Ay, taray. Pasok! Di ba? Halimbawa, ang tanong dyan paano kung tinutulan yan? Ito kasi ang problema sa gobyerno natin. Totoo lang ang problema sa gobyerno natin. Urong sulong. Pagka may kumontra, uurong. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung paghuli sa e-trike, biglang pinatigil ng gobyerno. Hindi mo na kayo titikitan. Una, ang final na. Una, sinabi nila, final na. Ito na ang Tapos, nung may mga nagreklamo, biglang, hindi pa pala namin kayo titikitan. Bibigyan muna namin kayo ng sapat na panahon. So yung sapat na panahon na yun, delikado ang mga e-trike. Nandyan pa rin sa karsada, lalo na sa Pasay. Pasay, grabe yung mga e-trike doon. Walang mga pakundangan. Dito na tayo sa papuntang expressway. Magkakapilang tayo mabilis. Pangalawang halimbawa po yung sa pagtaas ng ng mga illegal parking. Hindi ho inaprubahan ng ating Pangulo. Tingnan mo. Porket may mga tatama ang private hindi na nila inaprubahan. Di ba po? Ganun ang gobyerno natin Parang mga walang bayad. Ang tanong kaya etong MMDA kayang yan kasi maraming tumututol ngayon lalo na yung mga big bike rider, maraming tumututol ngayon. Siyempre nga naman ito talaga namang mahirap para sa mga big bike ang hindi gumawala doon sa motorcycle lane. Ang tanong, may bayag kaya itong MMDA? Di ba ho? May bayag kaya sila na para i-implement ho yan at gawing batas? Kasi actually pag-uusapan ng Metro Manila Council ata mga mayor natin ang daming rider mga bossing! Yun mga bossing! Ducati BM ayun ata susubukan natin tong Insta sige, pasok mga kasuke. Insta 360 X4. Ayan. Maganda kaya ang kuha nito. Ahanginin kaya siya. Tingnan nyo, itsura niya. Bahala na si Batman dyan. Pag tumilapon, di kamot ulo. Pero matibay naman yan. May dalawa naman niyang nakakapit sa kanya. Kaya lang, dahil sa lakas ng hangin kakayanin niya kaya. Tingnan natin. Pag hindi nyo na nakita yung footage, ibig sabihin, hinangin na. Alam mo, grabe, sobrang init daw ngayon Sobrang init, abot hanggang singit.
sa mga hihirit na naman dyan, ha. O, solid white lane yan, hindi pwede mag-overtake dyan. Buong Skyway po talagang solid lane line lang yan. Hindi ibig sabihin bawal mag-overtake. Talagang ginawang solid lane lang yan. Ang problema kasi dito sa mga animal na to, sinabi na nga overtaking lane tong left side, sumisiksik pa rin. O, diba? O, singit! Pasok! Sabi na nga dito, alam mo sa ibang bansa, napaka stricto niyan, ha. Itong left lane na to, for overtake lang to, ibig sabihin mga fast lane. Pero wala wala tayong ganyan sa Pilipinas. Sa Pilipinas, wapa. Anong wapake. Wala akong pakialam sa inyo. Ganyan na nararamdaman yan, kahit businahan mo yung mga animal na yan. Basta dito kami, ganun yun. Sa ibang bansa, yari ka dyan. Alam ko yan kasi minutor ko Europe BMW Motorrad. Ang bibilis na nasa kaliwa talaga. Kailangan pagka overtake mo, lipat ka kagad. Kung hindi mo sila kayang pantayan yung bilis, kunwari ganyan, pag mabilis ka okay lang, pero kailangan kang bumalik kagad. Tapos gagawin lang overtake lane yan. Sa Pilipinas, wala. Tangina. Ako hari, ganun dito mga animal yung mga yan Wala akong pakialam sa inyo. Basta dito ako, safety. Walang ganun. Oy, anak ng tutsang kalabaw, bigla na lang, Ito pa ang problema sa Pilipinas, yung mga ganyan. Diba, walang ilaw, walang blinking lights, steady lang. Kahit umaga yan, pag naalimpungatan yung nagmamaneho dyan, delicate yan. Kaya dapat may blinking lights dyan. Wala. One time nga nagmamaneho ko, merong nasiraan. May taong kumakaway-kaway. Malayo pa, may taong kumakaway-kaway para maabisuhan yung mga motorista na may nasira. Ang problema doon sa taong kumakaway, walang ilaw. So tama, maharang niya nga yung mga motorista na banggain yung sasakyan na nasiraan, pero siya naman ang nabangga. Dapat to may ilaw, red lights na actually mura lang sa TikTok yun, may nabili ko red light na may magnet siya. So pwede mong tapos may sarili siyang stand. So pagka nasiraan ka, pwede mong i-stand yun sa karsada. Tapos mo siya, di malayo pa lang, hindi mo na kailangan kumaway-kaway. At least kung mababangga yung ilaw na maliit lang yun, pero malakas. Sabi nga wala yan sa size, nasa performance yan, ika nga, di ba? Uy! Nakatuta kayo, gulo-gulo nyo, ha? Gulo-gulo. Alam mo sa Pilipinas uso yung pagkakabig sa una-una walang signal light. Pangalawa, yung dahan-dahan. Yung ba talaga? Lilipat ka ba o hindi? Yung nakaunga. Kasi tinatansya nila kung saan maluwag. Kaya sila nasa gitna. Tapos pag maluwag, dun sila sasaksak. Nakaunga ba? Hindi ka, alam mo yun, dapat lipat ka na kagad para hindi nagugulan yung sasakyan sa likod. Yan ang advantage sa motor di ba? Katulad nito, ganyan, lilipat ka. Mabilis lang, hindi ka istorbo. Ibig kasi dapat ganyan Hindi mo inaano yung flow ng traffic, ika nga. Ito na, magkakape lang tayo, tapos maya-maya meron daw magaganap na presko dahil yung maisog ginipit at kinansela ho ni Pangulong Duterte. Ginipit to, hinarang yung truck,
nilagyan ng tarpaulin at sinasabing bawal pumunta doon. Tapos mga pulis humarang sa karsada. Grabe ho. Grabe itong gobyerno to, mali itong ginagawa ninyo. Kaya pa tinahayaan nyo lang maghayag ang mga Pilipino. Ayaw magbigay nitong dalawan to. Nagsabay pa silang mabagal. Eto. Masarap dito. Stable to, no? O, pwede ka mag-ganohan, no? Naka-cruise control tayo ngayon, eh. Kaya dire-diretso lang. Wala kang dapat pigain. Ang daming mga rider, oh. Rider! Parang may mga nakikita ako rider dun, oh. Rider! Hindi pala rider yun. Oo nga, rider. Ay, parang mga Harley to, no? Harley, oh. Hindi. Oh. Mga rider yun, oh. Mga adventurous. Mga adventure bike, oh. Ay, puto.